Anderson, Dr. Jessica D, Dr. Jerry Casata, and Dr. Sheila Casata ng Faces and Curves, Mama Shea Cabalrovilla, Emerald Philippines, Colonel Jundi Mayuga, we love you, we miss you. At ang One Dental Place ni Dr. Pong Magtibay, Unbearable Channel sa mga subscribers at ang mga kaibigan natin na sa munting channel na to. Anyway, as promised, ito na nga si Bella Padilla, hindi natin natalakay last time. Kasi sunod-sunod din na naging issue sa kanya. The latest of which, yung akusasyon or chismis na di umano'y nagiging pasaway siya sa taping ng Blood versus Duty na kasama niyo sina Richard Gutierrez at Gerald Anderson at Baron Geisler. And may item din tayo pag-usapan natin ang naging bongga-bongga. Love na love ko talaga to si Papa Erwan Yusaf. Yung kanya naging guesting sa show ni Mateo Prime Time sa Billionaire News Channel na sinundan pa ng napakarami mga ano at napagkumpara sila ni Ryan Agoncillo, ni Papa R. Anyway, simulan na natin. Bella Padilla. O, eto na nga. Of late kasi, di ba si Bella din, bilang yung nanay ni Bella ay, ano ba? Paano nga ba sila naging magkamang-anak? Yung nanay ng nanay ni Bella, kumbaga lola ni Bella sa mother side, kapatid ni Tita Eva Carino, na nanay naman ni Senator Robin Padilla. So lumalabas si Robin at saka yung nanay ni Bella magpinsang buo, correct? Kaya si Bella parang pamangkin sa pinsan ni Senator Robin. And since naipit nga at sobrang bashing ang inabot ng kanyang Tito Robin, na sabi niya for the longest time, hindi niya naman nakakausap na, tapos may mga events at mga family gatherings na yun yung natatanda niya during the time na talagang hindi pa sila kapwa-abala sa kanilang mga karera. And lalo ngayon na si Bella, sabihin na rin natin, isa na rin siya sa mga tinitingala ng mga writer-director ng makabagong panahon at isa sa mga mauusay naman din talagang artista na laging opinionated din, laging bukas at laging may nasasabi sa mga nangyayari sa lipunan. Tapos, hindi naman sa dinidi-associate niya yung sarili niya sa kanyang tiyuhin. Pero sabi niya, nagkasundo sila to agree and to disagree or agree to disagree, something like that. Nagkasundo sila na hindi sila magkakaroon ng, may kanya-kanyang version ng paniniwala at paninindigan. Kasi alam naman natin lahat, si Senator Robin ay nandun sa, kumbaga sa spectrum ng politika, nandun siya sa kabilang dulo. Nasa magkabilang dulo sila ni Bella, na si Bella naman ay very vocal sa pagiging, alam mo yon, supporter niya ng ganitong mga politiko, ng mga ganitong usapin. And tinatanong siya na, ano ang masasabi mo? Kasi kadugo is kadugo pa rin. Kasi in fact, sinabi naman niya na noon, very close sila, pero hindi na nga daw sila nakikita, nagkakausap. Pero, ando doon yung respeto. At nananatiling gano'n. Kumaga walang pakialaman. Kaya doon sa mga nagsasabing nagpe-playing safe siya or nagpe-play safe siya, is nininigate yun ni Bella. Kasi sabi niya, may karapatan din naman siya bilang, again, gagamitin natin yung taxpayer. Kasi ako nga po, Diyos ko, yung issue na BIR, pag-uusapan natin niya. Kasi ako mismo naranasan ko kung paano na rin ako pinahirapan ng BIR sa ngayon. But anyway, going back to the Bella Padilla story. Yun na, isa siya sa laging nagbibigay ng opinion. In fact, naging resource person pa siya doon sa isang patawag ng kongreso na may kinalaman naman sa mga issue sa showbiz, at nagsalita siya kung ano yung state ng ano ang estado ngayon ng showbiz pagdating sa ganito, ganyan na kailangan ng suporta ng mga mambabatas. And hindi laging kumbaga laging present itong si Bella sa mga ganung usapin at bukas siya. Kaya sabi niya, kung ganun man siya ka-vocal na tinututulan niya at hindi sinasang-ayunan ang mga ginagawa ng kanyang tiyuhin sa Senado, ibang issue na yun, ibang usapin, at ipaglalaban pa rin niya kung ano yung paniniwala niyang para sa kanya ay tama. Okay? Kung paano rin naman pinaglalaban ni Senator Robin yung kanyang mga prinsipyo. Ngayon, dahil sa mga nangyayaring ito, may umikot naman na chismis, na naging sobrang, again, quote-unquote, entitled na di umano itong si Bella, na bilang isa sa mga lead actors ng action series na ongoing ngayon sa Kapamilya Channel na Blood versus Duty, na pinagbibida ni Gerald Anderson, ni Richard Gutierrez, ni Barbie Imperial, Baron Geisler,
ni Senator Robin Padilla, nandun siya. At tininay nga din ni Bella, wala siyang kinalaman sa pagcast ng production kay Robin, bilang ang ginagampanan ni Robin doon ay leader ng mga Muslims, na kasi gusto daw ng production na maging authentic or genuine yung mga issue at pagtalakay nila doon sa series ng cause ng mga Muslim. Wala daw kinalaman si Bella doon. Pero this time, lumas nga yung chika na di umano, nagkakaroon sila ng parang artist alitan. Artist alitan, how do I define artist alitan? Kasi may mga ganun na pag ganun kayo ka-passionate bilang mga artista, ganun kayo ka-dedicated sa inyong mga craft, merong certain area ng inyong pagkatao na dala-dala ninyo sa trabaho na kailangan on time ka, kailangan medyo OC ka pagdating sa mga, lalo pa nagdi-direct at nagsusulat itong si Bella ha, medyo OA dun sa mga angulo ng camera, yung continuity ng istorya, mga ganun-ganun. And hindi mo rin naman maaalis kay Baron na maging ganun kasi Baron is really one of the best actors of this generation at napakahusay din niya at sa dami na rin yung mga nagawang magagaling na pelikula, hindi mo maalis sa kanya na maging observant din. So ang chismis, nagkakaroon yata ng parang, alam mo yon, kung hindi man pataasan, is nagkakaroon ng parang kompetisyon which dapat is healthy ha, at nakakatulong sa production na lumabas yung pagiging sobrang artistic nila. Pero nagkakaroon yata ng problema kasi pag may mga eksena sila together, may iwasan or may mararamdaman mo yung ano ba yung sa Tagalog yung animosity, yung parang sige na lang, gawin na nga lang natin for the sake of matapos lang yung eksena. May mga ganun eh. Kaya dumating daw sa point na magpapalate na lang yung isa, tapos parang sabihin na gawan nyo na lang ng paraan na kunwari dayain na lang yung shot kasi ang kukunin lang naman yan yung reaksyon, ang kukunin lang naman dyan is yung likod ko, yung mga gano'n, may mga gano'n kasing anggulo, di ba? Na di umano ay nagiging problema na kasi nga, syempre nga naman kung ikaw yung nagpapatakbo ng production, gusto mo malinis, maayos at may harmony sa loob ng ano. Pero chismis, di umano ito nagiging gano'n na daw si Bella. So sana naman, ayos natin. And on our next item, na habang natutulog si Dondot, di naman nakikinig, aliw na aliw ako at na-inlove ako talaga dito kay Papa Erwan Yusuf. Kasi nga, isa ako sa mga sumasaludo, sabi ko nga, kung naging girl daw ako Dondot, talagang ang pangarap ko din maging asawan lalaki sana, mga kagaya ni Erwan o kaya ni yung asawa ni Megan Yang, si Mikael Daes, di ba? Na parang ang bait-bait nila, na parang babantayan kanila, alagaan kanila. Dito nga, sa naging, gusto nating i-congratulate si Mateo Guduccieli sa kanyang programang Primetime, Mateo Primetime sa Billionaire News Channel. Kasi talaga namang, bumulusok naman talaga yung subscription, yung rating. Kasi nga, ang ganda, ang husay-husay mo, Matt, as a host, as an anchor. Kasi nga, napaka freewheeling, napaka sobrang yung gustong marinig ng sambayanan yung klase ng pag-i-interact in a social way kasi mga Inglesero kayo doon, mga class ang dating, alam mo, bilyonaryo kasi. Ang ganda-ganda nung naging panayam kay Erwan na hinangaan ng napakarami at naikumpara nga, with all due respect, naikumpara sa naging panayam naman noon kay Ryan Agoncillo, nakasama pa niya si Juday, tungkol dun sa usapin na same question na wala bang selos factor na pag napapartner sa ibang leading man ang kanilang mga sikat na asawa, gaya na in this case si Ann Curtis na asawa ni Erwan at si Judy Ann Santos naman na asawa naman ni Juday. Tapos doon sa naging paliwanag ni Ryan Agoncillo ni Juday. Si Juday na asawa ni Ryan. O, di ba? Ang galing. So anyway, hindi nga talaga maaalis yun kasi ang paliwanag ni Ryan is pinapabayaan niya lang daw kasi gusto daw na magkaroon ng freedom of choice ang kanyang asawa kasi Judy Ann Santos na yan eh. Alam na niyo yung ginagawa niya, alam niyo yung mga decision niya. Pero dapat pag-usapan, saka na lang daw sila mag-aaway sa bahay. Na same question na ibinato kay Erwan na may selos factor ba, kung napipair sa iba yung asawa mo at may mga eksenang, alam mo yun, medyo intimate, ganyan. Na ang ganda-ganda ng sagot. Hindi ko sinasabing hindi maganda sagot ni Papa R or ni Ryan. Pero yun yung kanyang naging paliwanag na
na yung freedom of choice, ipinapaubaya niya sa asawa niya. Pero pag may issue, may lumabas na kung ano man, saka na lang sila mag-aaway. Kasi yun ang ginamit niyang term, saka na lang nila pag-uusapan o pag-aawayan sa bahay. Which is, na sa tingin ng iba, medyo red flag. Kumpara doon sa sagot ni Erwan na confidently, buong respeto at buong tiwala niyang pinapabayaan si Ann. Kasi nga daw, in the first place, ginagawa na daw yun ni Ann kahit hindi pa sila naging magsyota, kahit hindi pa sila mag-asawa, much more nung mag-asawa na sila. Para daw, ang kinumpara pa niya dun sa analogy na, para naman daw sinabi mo, mag-stop na siya na magluto, o itigilan na niya ang pagluluto o pagpamamalengke or what na talagang yun ang ginagawa niya sa buhay niya. Kumbaga, bukod sa pagiging husband and father, yun talaga yung ginagawa niya. Parang sinabihan na doon din daw siya na, o tigilan mo na yung pagluluto para sabihin si Ana, tigilan mo yung ginagawa mo. Hindi daw ganun ang kanilang set up sa bilang mag-asawa. Na hinangaan ng napakarami at kinumpara nga doon sa naging sagot ni Ryan. But eventually naman, ako naman, tiningnan ko yung sagot ni Ryan bilang sa puntong, sabi niya na, syempre, asawa ka, na kahit magdesisyon yung asawa mo sa ganun, at kung nagtitiwala ka, na hindi magkakamali or hindi naman mapupunta sa... Kasi may mga ganun na nagdesisyon, na hindi naman lahat ng desisyon ni Juday ay perfect, di ba? May mga kagaya, may mga nai-evolve siya, may mga nagiging leading men siya, na imbis na makabuti sa pelikula or sa promo, nauungkat yung kung ano-anong issue na nalalagay sa alanganin yung imahe syempre ni Juday bilang isang asawa at mother ng mga anak nila. Diba? So siguro yun ang tinutukoy doon ni Ryan na yun na lang yung pag-aawayan natin na ba't ginawa mo pa kasi yan? Ay alam mo namang may medyo ibang tatak ng leading man na yan, tuloy na-drag ka sa ganito. Parang ganon ang tingin ko ha. Na in the same manner na itong kay Erwan naman, na sabi niya buong tiwala, buong bibigay ko balas yan kasi alam niya na yan, magkamali man siya or what, andito ako to support. So naikumpara na mas liberated, mas bukas ang isip, mas nagtitiwala itong si Erwan kay Ann kumpara doon sa parang tiwala na ibinibigay naman ni Ryan dito kay Judah. So ang saya lang kasi doon umikot yung course ng diskusyon at sabi ko nga ang husay-husay magdala ng show o ng programa ni Mateo na sana one of these days ma-interview natin naman sila ni Sarah Geronimo na ito na nga si Sarah ay kung si Vice Ganda ay nag-back out doon sa kay concert ni Jessica Sanchez, si Sarah din naman ay there was a time na yung sa concert nila sa isang probinsya sa Angeles, sa Pampanga, na hindi naman siya sumama dun sa grupo ng SB19 dahil meron siyang health reasons na sinasabi. But anyway, ang saya lang. Congratulations. And ako talaga big fan ako and naging marami tuloy na inggit na dapat lang inggit ako sa iyo, Ann Curtis. And of course, Ryan Agoncillo, si Ryan Agoncillo. And si Juday naman, during the time na kasama niya si Ryan, ay mararamdaman mo rin naman yung klase ng pagmamahal at support ang ibinibigay niya kay Ryan. At siguro nga, may mga iba lang na gustong hanapan ng ibang anggulo or ibang butas yung sinabi ni Ryan. Kaya lang, sabi nga, the manner na pagkasagot doon sa same question na ipinukol sa kanilang pareho ni Mateo as host ng programa, nakita mo yung magkaibang level ng sagot but still karespeto at yun yung nakakatuwa, nakakaaliw at mararamdaman mo yung mga pagmamahal at support ang binibigay nila sa mga respective na asawa nila. But then again, congratulations din dito sa amin sa Unbearable Channel dahil po umabot na po kami ng 25,000 something, malapit mag-26, gawin natin 30,000 yan, i-manifest na natin yan. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy pong tumututok at nagtitiwala. Ako po ang inyong likod, Papa Unbearable Ambet Nabus, na nagpapagaling pa rin sa ating karamdaman, o alam nyo na, sumeksi na tayo, pumayat na tayo, at ang ating mga maintenance ay okay lamang. Maraming salamat uli, Lani Chulenko Michel, Ate Lolita de Dios Katsuki, mga kaibigan natin sa US, sa Canada, at mga kamag-anak natin dyan. Maraming salamat. Bye-bye! Kung hanap mo'y kwento na fresh at legit, hindi puro ingay, may sense.